Isang mapagpalang araw sa inyo, mga kapuso. Ako po si Maria at maligayang pagbabalik sa Kwentong Puso TV. Samahan niyo akong muli sa isang salaysay na susukat sa tibay ng isang ina at sa lakas ng isang pusong minsan ng winasak. Sabi nila, ang pinakamasakit na pagtatakasil ay hindi nagmumula sa kaaway, kundi sa mga taong pinagkatiwalaan at minahal mo ng buong buo. Paano ka muling babangon kung ang mismong pundasyon ng iyong mundo ay gumuho sa isang iglap? Hindi iyan na po ko. Ang sigaw na yon ay mas malakas pa sa dagundong ng kulog sa labas. Tila ginising nito ang buong kaluluwa ni Isla. At lalong hindi yan anak ni Rico. Nanggaling ang mga salita sa biyenan niyang si Teresita. Ang mga mata nito ay nag-aapoy sa galit. Nakaturo sa munting sanggol na mahimbing na natutulog sa mga braso ni Isla. Inay, ano po ang sinasabi ninyo? Halos pabulong na tanong ni Isla. Ang kanyang lalamunan ay tila pinipiga. Ang sakit ng kanyang tahi ay wala pa sa kalingkingan ng sakit na idinudulot ng mga salitang naririnig niya. Ilang oras pa lang ang nakalipas mula nang isinugal niya ang kanyang buhay para isilang ang kanilang munting anghel. Ang anghel na pinangalanan nilang Luna. Hinanap ng kanyang mga mata si Rico, ang kanyang asawa, ang ama ng kanyang anak. Nakatayo ito sa likod ni Teresita. Ang muka ay blangko, walang emosyon. Rico, anong ibig sabihin ni inay? Huminga ng malalim si Rico. Ang mga mata nito ay umiwas, tumingin sa sahig, sa dingding, kahit saan wag lang sa kanya. Tama si Mama Isla. Sa dalawang salitang iyon, parang nabasag ang mundo ni Isla. Biglang nabingi ang kanyang mga tainga. Ang tanging naririnig na lang niya ay ang malakas na pintig ng sarili niyang puso at ang marahas na hampas ng ulan sa kanilang bubong. Umalis na kayo. Ang boses ni Rico ay malamig. Mas malamig pa sa hanging dala ng bagyo sa labas. Pero, saan kami pupunta? Nagmamakaawang tanong ni Isla habang mahigpit na niyayakap ang anak. Rico, mag-usap tayo. Nagkakamali kayo. Wala na tayong dapat pag-usapan. Muling sigaw ni Teresita. Hinawakan nito ang braso ni Isla at pilit siyang itinayo. Para kang walang narinig. Lumayas ka. Kayo ng bastarda mong anak. Napadaing si Isla sa sakit, hindi dahil sa higpit ng hawak ng kanyang biyenan, kundi dahil sa salitang bastarda. Ang kanyang anak? Isang bastarda? Bakit? Saan sila nagkamali? Kailan nagsimula ang bangungot na ito? Kagabi lang ay masaya pa silang pinag-uusapan ang magiging hitsura ng kanilang anak. Kagabi lang, hinahalikan pa ni Rico ang kanyang noo at sinasabing siya ang pinakamagandang biyaya sa buhay nito. Ngayon, nakatingin ito sa kanya na para siyang basura. Itinulak siya ni Teresita palabas ng kanilang kwarto. Nakasunod lang si Rico. Hindi nagsasalita. Hindi kumikibo. Binuksan nito ang pinto ng kanilang bahay. Ang malamig na hangin at ambon ay agad na dumampi sa kanyang pisngi. Rico, maawa ka. Huling pakiusap ni Isla habang ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos sa kanyang mga mata. Sa anak mo. Maawa ka sa anak mo. Hindi sumagot si Rico. Ang tanging ginawa nito ay ang tuluyang itulak palabas si Isla kasama ang sanggol na nagsisimula ng umiyak dahil sa lamig. Isinara nito ang pinto. Ang malakas na pagsara ng pinto ay parang isang hatol ng kamatayan sa kanyang puso. Naiwan si Isla sa labas. Yakap-yakap ang kanyang umiiyak na anak habang binabasa ng malakas na ulan. Nakatayo siyang mag-isa sa gitna ng unos sa dilim. Nakatingin sa pintong minsang naging tahanan niya na ngayon ay sarado na para sa kanya. Magpakailanman. Ang lamig. Hindi lang lamig ng ulan na tumatagos hanggang sa kanyang buto, kundi ang lamig ng pagtataksil na bumabalot sa kanyang puso. Nakatayo lang si Isla, hindi alam kung gaano katagal. Parang isang estatwang basang-basa sa gitna ng daan.
Ang isip niya ay blangko. Ang puso niya ay basag. Isang munting pag-iyak ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Si Luna, nanginginig na sa ginawang kanyang anak. Doon nagising ang isang bagay sa loob ni Isla. Ang pagiging ina. Hindi siya pwedeng sumuko. Hindi siya pwedeng mamatay sa lamig dito. Kailangan siya ng kanyang anak. Nilibot niya ang paningin sa madilim na paligid. Ang mga bahay ay mahimbing nang natutulog, maliban sa isa. Isang maliit na bintana ang mayroon pang kaunting liwanag. Ang bahay ni Aling Nena, isang matandang byuda na madalas niyang nakakasalubong pag pumupunta sa palengke. Gamit ang natitirang lakas, binuhat ni Isla ang kanyang mga paa. Bawat hakbang ay tila may pabigat na 1,000 alaala. Nang marating niya ang pinto, nanginginig niyang itinaas ang kanyang kamay at kumatok. Isang katok, 2, 3. Bumukas ang pinto. Bumungad sa kanya ang nag-aalalang mukha ni Aling Nena. Isla, Diyos ko, anong nangyari sa'yo? Hindi na nakasagot si Isla. Ang mga luha ay muling bumagsak at ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng bumigay. Nasalo siya ng matatandang braso ni Aling Nena bago pa man siya bumagsak sa sahig. Halika sa loob, iha. Bilis. Walang maraming tanong, dinala ni Aling Nena ang mag-ina sa loob ng kanyang munting tahanan. Agad siyang kumuha ng tuyong tuwalya at damit para kay Isla at malambot na kumot para kay Luna. Habang nagbibihis si Isla, pinagmamasdan niya ang maasikasong pag-aalaga ng matanda sa kanyang anak na para bang sarili nitong apo. Kinabukasan, tumila na ang ulan. Ngunit ang bagyo sa puso ni Isla ay naroon pa rin. Nagising siya sa isang maliit na papag, katabi ang mahimbing na natutulog na si Luna. Saglit, inakala niyang isa lang masamang panaginip ang lahat. Ngunit nang makita niya ang mga damit na hindi kanya, ang 4 na sulok ng kwartong hindi pamilyar, bumalik ang lahat ng sakit. Pumasok si Aling Nena na may dalang isang mangkok ng mainit na lugaw. Inilapag niya ito sa maliit na mesa sa tabi ni Ila. Ang amoy pa lang ay tila may dalang kaunting ginhawa. Kumain ka muna, mahinahong sabi ng matanda. Kailangan ka ng anak mo. Ang simpleng pangungusap na yon ang tumama sa puso ni Isla. Oo, kailangan siya ng kanyang anak. Wala nang iba si Luna, kundi siya. Tumingin siya sa payapang mukha ng sanggol. Para sa kanya, babangon siya. Para sa kanya, lalaban siya. Habang kumakain, hindi na iwasang magtanong ni Aling Nena. Pasensya na, iha, pero matagal ko nang napapansin. Iba na ang kilos ni Teresita nitong mga nakaraang buwan. Laging may kausap sa telepono. At may isa pa, may bisita siyang laging dumadalaw. Isang babaeng mukhang mayaman, maganda, hindi taga rito. Natigilan si Isla. Isang babae? Actually, pagpapatuloy ni Aling Nena, simula nang dumating ang babaeng yan, doon na nagsimulang maging mainitin ang ulo ng biyanan mo. Hindi na nakakain si Isla. Tila may isang piraso ng palaisipan ang nabuo sa kanyang isip. Isang pirasong masakit at nakakatakot. Nang iwanan siyang mag-isa ni Aling Nena para makapagpahinga, kinuha ni Isla ang maliit na bag na nag-iisa niyang nadala. Inilabas niya ang iilang piraso ng damit ng sanggol at sa ilalim ng lahat, nandoon ito. Isang luma, makapal na kwaderno na balot sa katad. Ang lumang sotay ng mga resipe ng kanyang lola. Hinaplos niya ang pabalat. Sa bawat pahina nito ay naroon ang sulat kamay ng kanyang lola, ang mga sikreto sa kusina na nagbigay buhay sa kanilang pamilya. Ito ang kanyang pamana, ang kanyang pagkakakilanlan. At sa mga sandaling iyon, sa gitna ng kawalan, ito na lang ang natitira sa kanya. Ito na lang ang pag-asa niya. Lumipas ang 2 araw. Ang puso ni Isla ay masakit pa rin. Isang sugat na sariwa at laging kumikirot. Pero sa tuwing tinitingnan niya si Luna, ang sakit ay napapalitan ng determinasyon.
Hindi pwedeng habang buhay siyang aasa kay Aling Nena. Kailangan niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Kinuha niya ang lahat ng kanyang natitirang ipon. Isang maliit na halaga na inipon niya mula sa pagtitinda ng mga cake bago pa man siya ikasal. Hindi ito malaki, pero sapat na para magsimula. Aling Nena, kung okay lang po sa inyo, gusto ko sanang magtayo ng maliit na karinderya dito sa may bakuran ninyo, sabi ni Isla isang umaga. Magbabayad po ako ng upa. Ngumiti ang matanda. Huwag mo nang isipin ng upa, iha. Gamitin mo yan. Ang mahalaga ay makapagsimula ka. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, isang tunay na ngiti ang sumilay sa labi ni Isla. May pag-asa. May maliit na sinag ng pag-asa. Ngunit tila sinusubok talaga siya ng tadhana. Kinagabihan, habang inaayos niya ang mga sangkap na pinamili, napansin niyang hindi mapakali si Luna. Nang hipuin niya ang noo nito, halos mapasuo siya sa init. Parang nag-aapoy sa lagnat ang kanyang anak. Biglang bumalik ang lahat ng takot ni Isla. Nag-iisa siya. Walang sasakyan. Walang pera para sa ospital. Dalhin mo sa Barangay Health Center. Sigaw ni Aling Nena, na natataranta na rin. Walang pag-aalinlangan, binalot ni Isla sa makapal na kumot si Luna at halos takbuhin ang daan papunta sa health center. Ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis, mas mabilis pa sa kanyang mga hakbang. Pagdating doon, sinalubong sila ng isang nurse. Agad silang dinala sa isang maliit na silid. Ilang sandali pa, pumasok ang isang matangkad na lalaki na nakaputing coat. "Good evening. Ako si Dr. Gabriel," sabi nito. Kalmado ang kanyang boses na tila nagbigay ng kaunting kapanatagan sa nagwawalang puso ni Isla. Maingat niyang sinuri si Luna. Ang mga kamay niya ay magaan at ang paraan niya ng paghawak sa sanggol ay puno ng kalinga. Mataas ang lagnat niya, pero viral infection lang ito. "Huwag kang mag-alala. Normal lang sa mga baby," paliwanag niya kay Isla. "Bibigyan kita ng reseta para sa gamot. Make sure na mapainom mo siya at punasan mo palagi ng maligamgam na tubig." Habang nagsusulat ng reseta, saglit itong natigilan. Tinitigan niya si Isla. Tila may inaalala sa kanyang mukha bago muling ngumiti. Nakahinga ng maluwag si Isla. "Salamat po, Doc. Maraming salamat." Bago sila umalis, may napansin si Gabriel. "Padighayin mo muna siya pagkatapos dumedi," sabi niya nang may ngiti. Lumapit siya at marahang ipinakita kay Isla ang tamang paraan ng pagtapik. Sa likod ng sanggol, maliit na bagay, pero malaking tulong yan para hindi siya kabagan. Isang simpleng gesture, pero para kay Isla, napakalaking bagay noon. Sa unang pagkakataon, may isang taong tumulong sa kanya nang walang paghusga, nang walang tanong. Umuwi si Isla na may kaunting gaan sa dibdib. Guminhawa ang kanyang pakiramdam. Kinabukasan, habang natutulog si Luna, sinimulan na niyang linisin ang maliit na espasyo sa bakuran kung saan niya itatayo ang kanyang pangarap. Habang nagwawalis, isang anino ang tumabon sa kanya. Pag-angat niya ng tingin, nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Nakatayo sa harap niya si Rico, nakapamewang, at ang mga mata ay mapanuri. "Mukhang nagkakasaya ka na agad," sarkastikong sabi nito. Hindi sumagot si Angela. "Ibigay mo sa akin ang dapat sa akin," utos ni Rico. Napakunot ang noo ni Ila. "Wala akong anumang pag-aari mo." "Meron," mariing sabi ni Rico, at itinuro ang bahay ni Aling Nena kung saan naiwan ang bag ni Isla. "Ang recipe book ng pamilya. Ibalik mo sa akin yan. Pag-aari yan ng pamilya namin." Tumingin si Isla, diretso sa mga mata ni Rico. Ang takot sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang tapang na hindi niya alam na mayroon siya. "Hindi ito sayo," mariin niyang sabi. "Pamana ito ng lola ko. Akin ito." "Anong pinagsasabi mo?" Nanggigigil na sagot ni Rico.
Nang pakasalan mo ako, ang lahat ng sayo ay naging sa'tin. Sa pamilya natin. Ang pamilyang itinapon ako sa gitna ng bagyo? Malamig na tugon ni Isla. Umalis ka na, Rico. Bago pa kita matawag ng barangay. Nakita ni Rico ang determinasyon sa mga mata ni Isla. Isang bagay na hindi niya pa nakikita dati. Padabog itong tumalikod at umalis, pero may banta sa kanyang huling tingin. Hindi nagpatinag si Isla. Itinuon niya ang lahat ng kanyang lakas at atensyon sa pagbubukas ng kanyang munting karinderya. Pinangalanan niya itong Puso ni Isla. Sa unang araw, halos walang kumain. Ang mga kapitbahay ay sumisilip lang mula sa malayo, nagbubulungan. Tiyak na kumalat na ang tsismis na pinalayas siya. Naramdaman ni Isla ang kanilang mga mapanghusgang tingin. Nagsimulang manikip muli ang kanyang dibdib. Pero hindi siya sumuko. Nagluto siya ng nagluto. Ang mabangong amoy ng kanyang adobo na pinakuluan sa gata at ang halimuyak ng sinigang na mainit at maasim ay unti-unting lumabas sa kalye. Tila isang paanyaya. Isang matapang na bata ang unang lumapit. Sinundan ng kanyang ina. Umorder sila. Pagkatapos, may sumunod na tricycle driver. Hanggang sa unti-unti nang napuno ang iilang mesang inilatag ni Isla. Ang kanilang mga pagdududa ay napalitan ng paghanga. Ang bawat subo ay puno ng lasa, ng pagmamahal. Naku, Nay! Sigaw ng batang unang kumain habang ngumunguya ng adobo. Mas masarap pa sa luto ni nanay. Nagtawanan ng lahat, pati na ang ina ng bata. Ang tensyon sa paligid ay biglang nawala, napalitan ng kwentuhan at halakhakan. Naramdaman ni Isla ang init ng pagtanggap. Sa mga sumunod na araw, naging regular na customer na si Dr. Gabriel. Palagi itong umuupo sa isang sulok, tahimik na kumakain habang nagbabasa ng libro, pero laging may ngiti sa kanyang mga labi para kay Isla. Ang presensya niya ay nagbibigay ng kakaibang kapanatagan sa dalaga. Ngunit ang munting kaligayahang yon ay hindi nagtagal. Isang hapon, habang abala si Isla sa pagsisilbi isang pamilyar na anino, ang muling tumabon sa kanyang munting tindahan. Si Teresita. Nakataas ang kilay nito, pinagmamasdan ang mga taong masayang kumakain. Hindi ito umupo para kumain, tumayo lang ito sa gilid. Sapat na para marinig ni Isla. Aba, mukhang ang bilis mo namang nakaahon. Puno ng panguuyam na sabi nito. Huwag kang masyadong mag-ambisyon, Isla. Hanggang kailan niyang swerte mo? Bago pa man makasagot si Ihla, tumalikod na ito at umalis. Nag-iwan ng lason sa hangin. Nawala ang nganda ang ngiti sa mukha ni Isla. Kinagabihan, habang kumakain si Gabriel, napansin niya ang lungkot sa mga mata ni Ihla. Pero bago pa man siya makapagsalita, tumunog ang kanyang telepono. Tumayo siya at lumayo ng kaunti para sagutin ito. Narinig ni Isla ang pagbabago sa tono ng kanyang boses. Ano? Sigurado ka ba? Seryosong tanong ni Gabriel sa kausap. Sa Cebu. Pagkatapos ng tawag, bumalik si Gabriel sa kanyang upuan na may malalim na iniisip. Hindi na siya muling nagsalita. Gabi na nang matapos magligpit si Isla. Pagod na pagod siya, pero may kaunting saya sa kanyang puso dahil sa tagumpay ng araw na yon. Isinantabi niya ang mga masasakit na salita ni Teresita. Ang mahalaga, nakakaraos siya para sa kanyang anak. Pinatulog niya si Luna at bago siya matulog, may kumatok sa pinto. Si Aling Nena may dalang isang sobre. May nag-abot sa akin nito kanina, Iha, sabi ng matanda. Para daw sa'yo. Nagtatakang kinuha ito ni Ihla. Isang ordinaryong brown envelope lang ito. Walang pangalan ng nagpadala. Umupo siya sa gilid ng papag at maingat itong binuksan. Sa loob ay may mga opisyal na dokumento. Binasa niya ang mga unang salita. Petition for Sole Custody. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo ni Isla. Ang pangalan ni Rico ang nakalagay bilang petitioner. Idinidemanda siya nito
para sa solo guardianship ng kanilang anak. Nakasaad sa mga papeles ang mga kasinungalingan na siya ay isang pabayang ina, walang kakayahang mag-alaga ng bata, at immoral. Ang bawat salita ay parang isang punyal na tumatarak sa kanyang puso. Ang kanyang anak, si Luna. Gusto nilang kunin sa kanya ang nag-iisang bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas para mabuhay. Nabitawan ni Isla ang mga papel. Ang mga ito ay nagkalat sa sahig, mga puting piraso ng kalupitan sa dilim ng gabi. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ang kanyang paghinga ay bumibilis. Ito pala ang ibig sabihin ng huling tingin ni Rico. Ito ang plano nila. Ang sirain hindi lang ang kanyang pangalan, kundi pati na rin ang kanyang pagiging ina. Yumuko si Iyahla at isang hikbi ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Isang hikbi na puno ng galit, takot at kawalan ng pag-asa. Ang mga salita sa papel na yon ay naging lason. At kinabukasan, ang lason ay kumalat na sa buong barangay. Hindi na ito simpleng bulungan, halos sigawan na sa bawat kanto. Kaya pala pinalayas, may lalaki daw kasing iba. Naku, kawawa naman si Rico. Mabait pa naman yon. Baka hindi nga talaga niya anak yung sanggol. Tingnan mo, hindi kamukha ni Rico. Narinig ni Isla ang lahat. Narinig niya ito mula sa isang grupo ng mga babaeng nagkukumpulan sa tindahan habang bumibili siya ng mantika. Hindi sila nag-abalang hinaan ng kanilang mga boses. Tinitigan nila siya mula ulo hanggang paa na para siyang isang basurang inanod lang sa kanilang lugar. Walang salitang lumabas sa bibig ni Isla. Niyakap na lang niya ng mahigpit ang kanyang sarili at nagmamadaling bumalik sa kanyang munting tindahan. Ang dating masayang ingay ng mga kutsara't tinidor ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga mesang dati puno ay ngayoy walang laman. Ang mga taong dati pumipila para sa kanyang pagkain ay dumadaan na lang. Sinusulyapan siya ng may pagkasuklam. Pakiramdam ni Isla ay nalulunod siya. Sinisira nila hindi lang ang kanyang hanapbuhay, kundi pati na rin ang kanyang pagkatao. Nang hapong iyon, habang nakaupo siyang mag-isa sa gitna ng kanyang mga walang lamang kaldero, nakita niya si Aling Nena na galit na kinukumpronta ang mga tsismosa. "Ano bang mga pinagsasabi ninyo?" Dinig niyang sigaw ng matanda. "Kilala ko ang batang yan. Mas malinis pa ang pagkatao niyan sa mga bunganga ninyo." Isang babae ang sumagot. "Naku, Aling Nena, kinakampihan niyo pa ang Makati. Manahimik ka, Ising. Kung wala kayong magawa, magdasal kayo. Huwag ninyong kainin ang buhay ng may buhay." Napigilan ni Aling Nena ang mga tsismosa, pero ang sakit ay nandoon na. Pumatak ang luha ni Isla sa kanyang mga kamay. Ilang sandali pa, dumating si Gabriel. Nakita niya ang walang laman na karinderya at ang namumugtong mga mata ni Ayla. Walang salitang namutawi, pero sa mga mata ni Gabriel, nakita ni Isla ang pag-unawa. Umupo ito sa isang bangko sa tapat niya. "Isla," mahinahon niyang sabi, "huwag mong pakinggan ang ingay sa labas." Itinuro ni Gabriel ang dibdib ni Isla. "Ang pakinggan mo ay ang tibok ng puso mo. Iyan ang laging nagsasabi ng totoo. Tama yan." Sa mga salitang iyon, tila may isang mainit na bagay ang dumaloy sa nanlalamig na puso ni Isla. Humagulgol siya at hinayaan lang siya ni Gabriel na ilabas ang lahat ng kanyang sakit. Kinabukasan, nagulat si Isla. Isang grupo ng mga nurse mula sa health center ang dumating para mananghalian. Masasaya sila, maiingay, at walang pakialam sa mga tsismosa sa paligid. "Grabe, ang sarap pala talaga dito," sabi ng isa. "Ay, Doc, tama ka. Babalik kami dito bukas," sabi naman ng isa pa. Ang kanilang presensya at positibong mga salita ay tila isang gamot na unti-unting nagpabago sa hangin. Ang ilang kapitbahay na nag-aalinlangan ay nagsimula na ring lumapit muli. Bago umalis, lumapit si Gabriel kay Isla. "Salamat," taos-pusong sabi ni Ayla.
Walang anuman, ngiti ni Gabriel. Maya-maya, tila may naalala ito. Isla, by the way, doon sa kaso mo, ano nga palang apelyido ng yung bagong partner ni Rico? Si Clarice? Napakunot ang noo ni Ihla. Hindi ko alam. Clarice lang ang tawag nila sa kanya. Tumango si Gabriel, pero ang kanyang mga mata ay tila may malalim na hinahanap. Nang araw na yon, nakaramdam si Ihla ng panibagong lakas. Ngunit sa pagtatapos ng hapon, isang babaeng nakauniforme ang huminto sa tapat ng puso ni Isla. May dala itong clipboard at isang ID na nakasabit sa kanyang leeg. Lumapit ito kay Isla. Magandang hapon po. Ako po ay mula sa City Health and Sanitation Office. Biglang kinabahan si Isla. May natanggap po kasi kaming reklamo. Seryosong sabi ng babae. Tungkol daw po sa poor food handling at unsanitary conditions ng inyong karinderya. Nanlamig ang buong katawan ni Isla. Reklamo po? Pero napakalinis po ng aking mga gamit at ng lugar. Standard procedure lang po ito. Sagot ng babae, hindi ngumingiti. Sinimulan niyang suriin ang lahat. Ang maliit na kusina, ang mga kaldero, ang paraan ng pag-imbak ni Isla ng mga sangkap. Bawat galaw ng sanitation officer ay parang isang mabagal na pagtibok ng bomba sa dibdib ni Isla. Isang maliit na pagkakamali lang, isang butil ng alikabok sa maling lugar, at ito na ang katapusan niya. Pero wala siyang tinatago. Ang pagluluto ay hindi lang trabaho para sa kanya. Ito ay isang sining, isang dasal. At ang kalinisan ay parte ng dasal na yon. Pagkatapos ng halos 20 minuto na, tila isang buong araw para kay Isla. Tumango ang babae. Maayos at malinis ang inyong pwesto, Mrs. Sabi nito, habang pinipirmahan ang kanyang clipboard. Walang basihan ng reklamo. Pasensya na po sa abala. Nakahinga ng maluwag si Isla. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang papalayong unipormadong babae, ang ginhawa ay napalitan ng isang malamig na galit. Ito ay isang atake, isang planadong paninira. Hindi sila titigil hanggang sa makita siyang gumagapang sa putik. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya iiyak lang sa isang sulok. Kinabukasan, nagising si Isla na may bagong liwanag sa kanyang mga mata. Sa halip na magluto para sa mga customer, nagluto siya ng mas marami pa. Naghanda siya ng spaghetti, maliliit na hotdog sandwiches at palamig. Isinabit niya ang isang maliit na karatula sa harap ng puso ni Isla. Libreng pakain para sa mga bata. Pasasalamat mula kay Ate Isla. Nagulat ang buong barangay. Ang mga bata, na walang pakialam sa issue ng mga matatanda, ay masayang nagsilapitan. Ang kanilang mga tawa at masasayang sigaw ang pumuno sa katahimikan ng karinderya. Nakita ng kanilang mga magulang ang eksena. Nakita nila ang sinserong ngiti sa mukha ni Isla habang sinusubuan ang mga bata. Nakita nila kung paano niya tinuturuan ang mga ito na maghugas ng kamay. Nakita nila ang purong kabutihan. At sa isang iglap, ang laso ng tsismis ay nawalan ng bisa. Ang isang gawa ng kabaitan ay mas naging makapangyarihan kaysa sa 1,000 salita ng paninira. Mula sa malayo pinagmamasdan sila ni Gabriel, isang malaking nangiti ang nakaguhit sa kanyang mukha. Kinuha niya ang kanyang telepono at may tinawagan. Pare, nakuha mo ba? Tanong niya. Anong buong pangalan? Ano ka mo? Clarice. De Vera? Natahimik si Gabriel. Ang nangiti sa kanyang labi ay naglaho. Tila may isang multo mula sa nakaraan ang biglang lumitaw sa kanyang harapan. Nanigas siya sa kinatatayuan. Ang pangalang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Samantala, papalubog na ang araw. Masayang-masaya si Isla habang nagliligpit. Ang kanyang puso ay puno. Napatunayan niya sa lahat at sa sarili niya na hindi siya masamang tao. Habang nagpupunas siya ng huling mesa, napatingin siya sa kalsada. Sa tapat ng gate ng dati niyang bahay, nakita niya si Teresita.
Ngunit hindi ito nag-iisa. Kasama nito si Clarice. At ang hawak-hawak ni Teresita na buong pagmamalaking ipinapakita kay Clarice ay ang kanyang pinakaiingatang pag-aari. Ang lumang kwaderno ng mga resipe ng kanyang lola. Nakita ni Isla ang nangiti sa labi ni Clarice habang hinahaplos nito ang pabalat ng libro na para bang isa itong tropeyo na matagal na nitong inaasam. Parang may kumawalang hayop sa dibdib ni Isla, isang galit na nagmula pa sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Walang pag-aalinlangan, ibinaba niya ang basahang hawak at naglakad palabas ng bakuran, diretso sa kabilang kalsada. Ang bawat hakbang niya ay mabigat, matatag. Naramdaman ni Teresita at Clarice ang kanyang pagdating. Tinaasan lang siya ng kilay ng kanyang dating biyenan. Akin yan. Ang boses ni Isla ay kalmado, ngunit may bigat. Nakaturo ang kanyang mga mata sa kwadernong hawak ni Teresita. Ano bang pinagsasabi mo? Sagot ni Teresita. Pag-aari ito ng pamilya namin. Ngumiti si Clarice, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Oh, hi there, Isla. Don't be so dramatic. We were just admiring it. It has some potential. Hindi pinansin ni Isla si Clarice. Ang mga mata niya ay nanatiling nakatitig kay Teresita. Hindi ninyo naiintindihan. Sabi niya, ang boses ay nagsisimulang manginig hindi sa takot, kundi sa bagsik ng emosyon. Hindi lang yan libro. Buhay ng pamilya ko ang nakasulat dyan. Ang bawat pahina ay may kasamang pawis at pangarap ng lola ko. Ang ilang kapitbahay na nakakita sa eksena ay nagsimulang magsilabas. Si Aling Nena ay nakatayo na sa kanyang gate. Handang sumaklolo, naramdaman ni Teresita ang mga matang nakamasid. Ang hiya. Nagsimula siyang hindi mapakali. Wala kang karapatan dito. Pilit pa rin niyang sinabi. May karapatan ako. Matigas na sagot ni Isla. Dahil habang kayo ay nangangarap ng perang hindi ninyo pinaghirapan, ang librong yan ang bumuhay sa akin at bubuhay sa anak ko. Iniabot ni Isla ang kanyang kamay. Hindi nagmamakaawa, nag-uutos. Ibigay ninyo sa akin. Nag-aalangan at sa ilalim ng mga mapanuring mata ng mga kapitbahay, dahan-dahang iniabot ni Teresita ang kwaderno. Hinablot ito ni Isla at niyakap ng mahigpit sa kanyang dibdib na para bang isa itong sanggol na iniligtas mula sa panganib. Tumalikod siya at naglakad pabalik. Hindi na muling lumingon. Nanginginig siya pagbalik niya sa kanyang pwesto. Doon na naghihintay si Gabriel na napanood ang lahat mula sa malayo. Ang tapang mo. Yan lang ang nasabi niya. Dinala niya si Isla sa isang upuan at binigyan ng isang basong tubig. Nang huminahon na si Isla, tiningnan ni Gabriel ang kwadernong yakap-yakap pa rin nito. Pwede ko bang makita? Mahinahon niyang tanong. Iniabot ito ni Isla. Tiningnan ni Gabriel ang pabalat. Ang disenyo, ang lumang itsura, at ang kanyang mga mata ay nanlaki nang may mabasa siyang maliit na nakaukit sa gilid. Isang pangalan. Ang pangalan ng lola ni Isla. Clarice de Vera. Biglang binigkas ni Gabriel ang pangalan. Mapait. Puno ng galit. Napatingin sa kanya si Isla. Tumingin si Gabriel kay Isla. Ang kanyang mga mata ay may bakas ng isang lumang sakit. Hindi lang siya ang babaeng sumira sa pamilya mo, Isla. Siya rin ang dahilan kung bakit nawala ang pamilya ko. Natulala si Isla. Anong ibig mong sabihin? Maraming taon na ang nakalipas. Pagsisimula ni Gabriel. May maliit na negosyo ang papa ko sa Batangas. Isang araw, dumating si Clarice de Vera. Magaling siyang magsalita. Nangako siya ng malaking investment ng partnership. Pinagkatiwalaan siya ng papa ko. Ibinigay niya ang lahat. Huminga ng malalim si Gabriel. Ang kanyang boses ay nag-iba, naging garalgal. Nilimas niya ang lahat, Isla. Lahat ng pera ng kumpanya, lahat ng ipon ni Papa. Isang araw. Nagising na lang kami. Wala na siya. Wala na ang pera. Bangkarote kami.
Hindi nakapagsalita si Ayla. Hindi kinaya ng puso ni Papa ang nangyari. Pagpapatuloy ni Gabriel, inatake siya sa puso at hindi na siya muling nagising. Sa kwento ni Gabriel, nakita ni Isla ang sarili niyang sakit. Ang sakit ng pagtataksil. Dahan-dahang ipinatong ni Isla ang kanyang kamay sa kamay ni Gabriel na nakakuyom sa ibabaw ng mesa. Sa isang saglit, nagpalit sila ng papel. Siya naman ngayon ang nagbibigay ng lakas. Kaya ako napunta dito sa Cebu, sabi ni Gabriel. Ang mga mata ay nag-aapoy na ngayon sa isang bagong determinasyon. May nakuha akong impormasyon na dito siya nagtatago gamit ang ibang pangalan. Hinahanap ko siya, Isla. Pananagutin ko siya sa ginawa niya sa pamilya ko. Tumingin siya kay Isla at sa pamilya mo. May isang bagay pa siyang idinagdag na nagpadala ng kilabot sa buong katawan ni Isla. At isa pa ang natutunan ko sa kanya, sabi ni Gabriel. Hindi siya kailanman nag-iisa. Palagi siyang may kasabwat. Hindi pa man sila nakakabawi sa kanilang pag-uusap, lumapit si Aling Nena. Bakas pa rin sa mukha ang pag-aalala. Okay ka lang ba, Iha? Tanong nito kay Isla. Tumango si Isla. Mabuti naman, sabi ni Aling Nena. Kasi may isa pa akong nakita kanina bago ang gulo. Si Rico. Nakita ko siyang may kausap na lalaking hindi pamilyar sa may kanto. Lalaking mukhang suplado, naka-Amerikana. May iniabot si Rico sa kanyang isang makapal na folder. Isang makapal na folder, isang lalaking naka-Amerikana. Ang mga salita ni Aling Nena ay parang mga piraso ng basag na salamin, matalas, mapanganib. Nagkatinginan si Isla at Gabriel. Iisa lang ang laman ng kanilang isip, ang kasabwat. Kailangan nating malaman kung ano ang laman ng folder na yon, sabi ni Gabriel. Ang boses ay seryoso at puno ng urgensya. Hindi lang ang karinderya mo ang target nila, Isla. Mukhang mas malaki pa rito. Binubura nila ang lahat ng pag-aari ni Rico at ng nanay niya at inililipat sa pangalan ni Clarice o sa kung sino mang kasabwat niya. Ibig sabihin, pati si Inay Teresita, niloloko lang niya? Mahinang tanong ni Ihla. Sa kabila ng lahat ng sakit, may kaunting kirot pa ring natira para sa babaeng minsan niyang tinuring na ina. Exactly, sagot ni Gabriel. At kapag nakuha na nila ang lahat, mawawala na lang sila na parang bula. At maiiwan ang pamilya ni Rico na walang-wala. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang plano ay mas demonyo pa kaysa sa inaakala ni Ila. Anong gagawin natin? Tanong ni Isla. Ang dating takot ay napalitan na ng tapang. Hindi na lang ito para sa kanya o sa kanyang anak. Ito ay para na rin kay Gabriel at sa alaala ng ama nito. We need proof, sabi ni Gabriel. Solid proof na maipipresenta natin sa pulis. Kinuha niya ang kanyang telepono. May kaibigan akong abogado sa Manila. Pwede niyang i-check ang mga public records, mga bank transactions, pero kailangan niya ng pangalan ng kumpanya, kahit anong detalye na pwedeng pagmulan. Dito pumasok ang tulong ng buong barangay. Ang chismis na dating sandata laban kay Igla ay naging sandata nila ngayon, si Aling Nena. Gamit ang kanyang network ng mga kaibigan sa palengke, ay nagtanong-tanong. Ang mga tricycle driver na suki ni Isla ay nagmatyag. Ilang araw ang lumipas. Isang gabi, isang kapitbahay na nagtatrabaho bilang janitor sa City Hall ang lumapit kay Isla. Ate Isla, sabi nito. Narinig ko yung si Clarice sa telepono kanina. May binanggit siyang Emerald Holdings at nagpaplano siya ng isang malaking party. Investment dinner daw. Iyon na ang hudyat na hinihintay nila. Ibinigay agad ni Gabriel ang pangalan sa kanyang kaibigang abogado. Makalipas ang isang oras, tumawag pabalik ang abogado. Gab, sabi ng boses sa kabilang linya. Ang Emerald Holdings ay isang shell corporation, isang front, at tama ang hinala mo. May malaking halaga ng pera na inilipat
mula sa personal account ni Teresita Sandoval papunta sa kumpanyang iyan. Red flag yan. Para silang mga sundalong naghahanda para sa giyera. Nagplano sila ni Gabriel hanggang hating gabi sa loob ng puso ni Isla. Ang party na yon, sabi ni Gabriel. Doon siya manghihikayat ng iba pang biktima. At malamang, pagkatapos ng gabing yon, kapag nakuha na niya ang pera ng mga bagong investors, tatakas na siya. Kailangan nating makapasok sa party, sabi ni Ayla. Ang kanyang isip ay tumatakbo na rin. Kailangan nating makuha ang ebidensya. Pero paano? Kinabukasan tila sumagot ang tadhana sa kanilang tanong. Isang babaeng hindi pamilyar ang dumating sa karinderya. Elegante itong manamit, halatang hindi taga roon. Ikaw ba si Isla? Tanong nito. Tumango si Isla. I'm an event organizer, sabi ng babae. My client, Miss Clarice De Vera, is hosting an exclusive dinner party this Saturday. Narinig niya ang tungkol sa galing mo sa pagluluto. Inabot ng babae ang isang makapal na sobre. She wants to hire you as the private chef for the event. The pay is significant. Nagkatinginan si Ayla at si Aling Nena na nasa tabi niya. Isang pain. Maaaring isa itong patibong para ipahiya o saktan siya. Ngunit maaari rin itong maging isang pagkakataon. Isang kabayong Trojan para makapasok sa pinakasentro ng kuta ng kaaway. Tinitigan ni Isla ang sobre. Pagkatapos ay ang babae. Huminga siya ng malalim. Pinatatag ang kanyang loob. Okay, sabi niya. Tinatanggap ko. Masyadong delikado, Isla. Ito ang paulit-ulit na sinasabi ni Gabriel habang pabalik-balik siyang naglalakad sa maliit na espasyo ng karinderya. Gabi na bago ang party at ang tensyon sa pagitan nilang dalawa ay halos pwedeng hiwain ng kutsilyo. Paano kung patibong ito? Paano kung saktan ka nila? Ito na lang ang paraan natin, Gabriel. Mahinahong sagot ni Isla habang inaayos ang kanyang simpleng uniforme. Kung hindi natin gagawin ito, tatakas sila at wala nang mananagot. Bumuntong hininga si Gabriel. Alam niyang tama si Isla. Lumapit siya at may inabot na isang maliit na bagay. Isang parang butones. Isa itong recording device, sabi niya. Idikit mo sa ilalim ng kwelyo mo. Itago mong mabuti. Pindutin mo lang kapag may naririnig ka ng mahalaga. Kahit anong usapan, kahit pabulong lang, marirecord niyan. Kinakabahan, kinuha ito ni Isla. Ito na ang magiging sandata niya. Bago siya umalis, lumapit ang naglalarong si Luna at niyakap ang kanyang mga binti. Yumuko si Isla at hinalikan ang noo ng anak. Ang init ng balat nito ang nagbigay sa kanya ng huling piraso ng tapang na kailangan niya. Para sa'yo ito, anak, bulong niya, na siya lang ang nakarinig. Gagawin ni nanay ang lahat para sa'yo. Ang party ay ginanap sa isang malaking bahay, sa isang subdibisyong hindi pa napupuntahan ni Isla. Ang lahat ay kumikinang. Ang mga ilaw, ang mga alahas ng mga bisita, ang mga pekeng ng ngiti. Nararamdaman ni Isla na hindi siya kabilang doon. Dinala siya sa kusina, isang malawak at modernong kusina na malayong-malayo sa kanyang simpleng pwesto sa barangay. Doon, nag-concentrate siya sa kanyang trabaho. Ang bawat hiwa, bawat timpla, ay ginawa niya ng perpekto. Ito ang kanyang teritoryo. Dito, siya ang reyna. Ngunit habang nagluluto, ang kanyang mga tainga ay nakabukas. Ang kanyang mga mata ay alerto. Nagsimula na ang kainan. Lumabas si Isla paminsan-minsan para i-check ang buffet table. Nakita niya si Clarice nakasuot ng isang pulang bestida na parang isang reynang lumilibot sa kanyang mga bisita. Nakita niya si Rico nakabuntot dito na parang isang aso, sunod-sunuran. Nakita niya si Teresita, ang mukha ay puno ng pagmamalaki. Hindi alam na siya ay isa lang sa mga tau-tauhan sa palabas. At nakita niya ang lalaking naka-Amerikana na ikinuwento ni Aling Nena. Palaging nasa tabi ni Clarice.
Pagkakataon, nakita ni Isla na pumasok si Clarice at ang lalaki sa isang maliit na study malapit sa kusina. Dahan-dahan, nagkunwari siyang may kukunin sa pantry na katabi lang ng study. Idinikit niya ang kanyang tainga sa pader. Kinapa niya ang butones sa ilalim ng kanyang kwelyo at pinindot ito. Napakadali nilang mauto, di ba? Narinig niyang sabi ng lalaki na may kasamang mahinang tawa. They always are, sagot ni Clarice. Ang boses nito ay puno ng kayabangan. Lalo na yung matandang Teresita. Ang tingin sa akin ay isang anghel. She has no idea na pati ang retirement fund niya napunta na sa atin. Nanlamig ang dugo ni Isla. Sigurado ka na ba sa mga bagong investor na to? Tanong ng lalaki. Oo, pagpasok ng pera sa account bukas ng umaga, aalis na tayo. Diretso sa airport. Finally, bayaran na natin yung utang natin sa Batangas bago tayo tuluyang maglaho. Batangas. Ang lugar na binanggit ni Gabriel. Good, sabi ng lalaki. Paano na si Rico? Ang kawawang tanga. Narinig ni Isla ang pag-click ng isang lighter. Sinundan ng pagbuga ng usok. He served his purpose. Hayaan mo siyang harapin ang lahat ng gulo dito. He deserves it. Sapat na. Nakuha na niya ang kailangan niya. Dahan-dahan. Dahan siyang umatras mula sa pader. Ngunit sa kanyang paggalaw, nasagi ng kanyang siko ang isang nakasabit na sandok. Klang. Isang maliit na tunog. Pero sa katahimikan ng pasilyo, ito ay parang isang putok ng baril. Biglang bumukas ang pinto ng study. Lumabas si Clarice, hawak ang isang kopita ng alak. Ang kanyang mga mata ay agad na dumapo sa kinatatayuan ni Isla sa dulo ng pasilyo sa isang madilim na sulok. Nanigas si Isla. Ang kanyang puso ay tumigil sa pagtibok. Ang kanyang paghinga ay nawala. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. At pagkatapos, dahan-dahang ngumiti si Clarice. Isang nangiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Isang nangiting nakakakilabot. Isang nangiting nagsasabing, huli ka. Nanatili lang si Isla sa kanyang kinatatayuan. Ang puso ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Ang ngiti ni Clarice ay tila may gustong ipahiwatig, isang banta. Dahan-dahang lumakad si Clarice palapit kay Isla. Ang bawat hakbang nito ay parang isang martilyo na tumatama sa dibdib ni Ihila. Hinawakan nito ang braso ni Ihila. Oh darling, what are you doing here hiding in the shadows? Malambing pero may bahid ng panunuya ang boses ni Clarice. Ang mga mata nito ay nanatiling nakatitig ng matalim. Are you perhaps eavesdropping? Hindi nakasagot si Isla. Ang kanyang kamay ay nakahawak ng mahigpit sa recording device sa ilalim ng kanyang kwelyo. Let's go back to the kitchen, shall we? Hila ni Clarice. You still have a job to do. Ngunit bago pa man sila makahakbang palayo, bumukas ang pangunahing pinto ng bahay ng malakas. Clarice de Vera! Ang boses ni Gabriel, matatag, puno ng awtoridad. Lumabas mula sa likod ni Gabriel ang dalawang unipormadong pulis. Biglang nagkagulo ang mga bisita. Bumaling si Clarice. Ang kanyang nangiti ay naglaho. Puno ng galit ang kanyang mga mata. Anong ginagawa ninyo rito? Galit na tanong ni Clarice. Narito kami para arestuhin ka. Clarice de Vera, sabi ng isang pulis. Para sa kasong large-scale estafa at identity theft. At para sa tangkang pagnanakaw ng ari-arian mula kina Ginged Teresita Sandoval at Ginoong Rico Sandoval. Biglang nagbulungan ang mga bisita. Nagulantang ang mga investor. G. Gabriel? Bulong ni Rico, na ngayon lang napansin ang presensya ng doktor. Lumapit si Gabriel kay Clarice. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang maliit na speaker. May narinig akong nakakainteresante, sabi ni Gabriel. Pindot lang niya at umalingaw-ngaw sa buong bahay ang boses ni Clarice at ng kanyang kasabwat. Napakadali nilang mauto, di ba? Ang boses ng kasabwat. They always are. Lalo na yung matandang Teresita. Ang tingin sa akin ay isang anghel.
She has no idea na pati ang retirement fund niya napunta na sa atin. Ang boses ni Clarice. Nahinto ang lahat ng ingay. Ang mga bisita ay nakatingin na ngayon kay Clarice nang may pagkasuklam. Nakita ni Isla si Teresita. Nakatayo ito sa gitna ng sala. Ang kanyang muka ay putlang-putla. Ang mga mata nito ay nakatitig kay Clarice, puno ng pagkabigla at hindi makapaniwala. Nang marinig niya ang sarili niyang pangalan at ang pagkutya sa kakanya, ang matanda ay biglang napasigaw. Mamagay sinungaling, hindi yan totoo. Pero nagpatuloy ang recording. Sigurado ka na ba sa mga bagong investor na to? Oo. Pagpasok ng pera sa account bukas ng umaga, aalis na tayo. Diretso sa airport. Finally, bayaran na natin yung utang natin sa Batangas bago tayo tuluyang maglaho. Batangas, ang lugar na pinagmulan ng trahedya ni Gabriel. Lumapit si Rico, ang mukha ay naguguluhan. Ano yan, Clarice? Anong Batangas? He served his purpose. Hayaan mo siyang harapin ang lahat ng gulo dito. He deserves it. Ang huling salita ni Clarice na umalingaw sa buong bahay. Nang marinig yon ni Rico, biglang nagbago ang kanyang mukha. Ang pagkalito ay napalitan ng galit at pagkatapos ay ng isang matinding realizations. Siya ang tinutukoy. Siya ang kawawang tanga. Inagaw niya ang speaker mula kay Gabriel at itinapon ito sa sahig. Nabasag. Sinungaling ka! Sigaw ni Rico kay Clarice. Ginagamit mo lang kami. Pilit na kumawala si Clarice mula sa pagkakahawak ng pulis. Ang kanyang mukha ay nagpakita na ngayon ng kanyang tunay na kulay. Isang mukhang puno ng bagsik at pagkasuklam. Wala kayong alam, sigaw ni Clarice. Mga hangal. Sa tingin ninyo, gusto ko kayong mga taga-probinsya? Wala kayong kwenta. Mga uto-uto. Nag-umpisa na ang paghuli kay Clarice at sa kanyang kasabwat na pilit na tumatakas. Nagkagulo ang buong bahay. Ang mga investor ay galit na galit. Ang mga pulis ay abala sa pag-secure ng sitwasyon. Ngunit ang mga mata ni Isla ay nakatuon kay Teresita. Nakita niya ang dating matigas na babae na ngayon ay nakaluhod sa gitna ng mga nabasag na baso at pagkain. Ang mukha nito ay lulubog-lulubog sa luha. Ang mga mata ay blangko, puno ng pagsisisi at kahihiyan. Ang kanyang balikat ay humihilab sa pag-iyak. Hindi ito luha ng galit. Ito ay luha ng matinding pagkabigo at hiya. Sa sandaling iyon, hindi nakaramdam si Isla ng paghihiganti. Wala siyang nakitang pagdiriwang. Sa halip, isang malalim na sakit. Ang sakit ng isang pamilyang tuluyan ng nagiba. Lumipas ang ilang araw pagkatapos ng gabing iyon, ang barangay ay abala sa mga kwento. Ang puso ni Isla ay naging sentro ng usapan. Si Ihla ay naging bayani, si Clarice ay naging kontrabida, at si Rico at Teresita, sila ang naging mga biktima, pero biktima ng kanilang sariling kasakiman at kapabayaan. Nasa kustodya na si Clarice. Nakarecover na ang karamihan sa pera ng mga investor. Ngunit ang mga ari-arian ni Teresita, kasama na ang bahay, ay naibenta na pala ni Rico sa isang front company ni Clarice. Ngayon, wala na silang matitirhan. Nakulong si Rico. Hindi lang dahil sa pakikipagsabuatan kay Clarice, kundi dahil sa pagtatangkang ipaaresto si Isla at agawin ang kanyang anak. Ngunit sa kabila ng lahat ng kaganapan, isang bagay ang nanatili sa isip ni Isla. Ang mukha ni Teresita nang malaman nito ang buong katotohanan. Isang hapon, habang si Luna ay natutulog at si Aling Nena ay nagpapahinga, nagpasya si Isla na bisitahin ang dating biyenan. Nakatira na ito ngayon sa isang maliit na kwarto sa isang boarding house. Ang lahat ng yaman at pagmamalaki ay naglaho na. Kumatok si Isla. Marahang bumukas ang pinto at sumilip ang mga mata ni Teresita. Ang dating matigas na ekspresyon ay napalitan ng isang pagod at walang buhay na tingin. Ihla? Bulong nito. Ako po, inay, sagot ni Ihla.
Hindi nagsalita si Teresita. Bumalik lang ito sa pagkakaupo sa gilid ng kama, ang mga balikat ay nakakuyom. Ang dating kinis ng kanyang mukha ay napalitan ng malalim na mga guhit ng pagod at pagsisisi. Inilabas ni Isla ang isang maliit na lalagyan ng pagkain na dinala niya. Isang plato ng pansit, ang paborito ni Teresita. "Dinalhan ko po kayo ng pansit," sabi ni Isla. Inilapag ito sa maliit na mesita. Nanatili lang si Teresita na nakayuko. Hindi ito nagsalita. Hindi rin ito umiyak. Pero naramdaman ni Isla ang bigat ng pagkabigo sa buong silid. "Narinig ko po ang lahat," patuloy ni Isla. "Ang panloloko ni Clarice, ang ginawa niya sa inyo, sa amin." Sa wakas, tiningnan siya ni Teresita. Ang mga mata nito ay puno ng luha. Ngunit walang salitang lumabas. Walang pasensya na. Walang patawarin mo ako. Tanging pagkabigo lang sa sarili ang nakita ni Isla. "Sana po," sabi ni Isla. Ang boses ay mahina, ngunit matatag. "Sa susunod, mas piliin niyo ang pamilya kaysa sa sasabihin ng iba. Mas piliin niyo ang katotohanan kaysa sa pagpapanggap." Tumayo si Iihla. Alam niyang sapat na ang lahat ng sinabi niya. Hindi niya kailangan ng formal na paghingi ng tawad. Ang nakita niya sa mukha ni Teresita ay sapat na. Ang kahihiyan, ang pagsisisi. Ito na ang pinakamalaking parusa. Bago siya lumabas ng pinto, muli siyang tumingin kay Teresita. Ang matanda ay nakatulala lang sa plato ng pansit na para bang isang lumang alaala na hindi na kayang abutin. Hindi nagtagal, isang gabi, habang nagliligpit si Isla, umupo si Gabriel sa harap niya. "Isla," sabi nito, ang boses ay malumanay. "Kailangan ko nang bumalik sa mana." Biglang nanlamig ang puso ni Isla. Alam niyang darating ang araw na ito, ngunit hindi niya inaasahan na mangyayari ng ganito kabilis. "Tapos na ang misyon ko dito," patuloy ni Gabriel. "Nakulong na si Clarice. Nakuha ko na ang hustisya para sa papa ko." Pinilit ni Isla na ngumiti. "Masaya ako para sa iyo, Gabriel. Maraming salamat sa lahat ng tulong mo." Tumayo si Gabriel. Kinuha nito ang kamay ni Isla. Isla ay tumingin ito sa kanyang mga mata. May isang bagay na hindi masabi. Isang bagay na hindi na kailangan pang sabihin. "I will miss you." Yan lang ang lumabas sa bibig ni Gabriel. Tumango si Isla. Ang kanyang lalamunan ay tila may nakabara. Hindi na siya makapagsalita. Tumingin si Gabriel kay Luna na mahimbing na natutulog sa duyan. Ngumiti ito ng malungkot. Pagkatapos, tumalikod siya at naglakad palayo. Papalabas ng puso ni Isla. Papalayo sa buhay ni Isla. Naiwan si Isla na mag-isa sa gitna ng kanyang maliit na karinderya. Ang sakit sa kanyang puso ay iba na ngayon. Hindi na ito sakit ng galit o poot. Ito ay sakit ng pangungulila. Ang pag-alis ni Gabriel ay nag-iwan ng isang malaking bakas sa puso ni Isla. Para siyang isang bahagi ng kanyang pagbangon at ngayon ay wala na siya. Sa bawat gabi, pakiramdam niya ay may kulang. Ngunit ang buhay ay patuloy na umiikot. At si Luna ay patuloy na lumalaki. Ang puso ni Isla ay lumago. Mula sa isang simpleng pwesto, nagkaroon na siya ngayon ng sarili niyang maliit na pwesto sa palengke. Ang kanyang mga luto ay naging sikat sa buong Cebu. Ang pangalan niya ay naging simbolo ng katatagan at talento. Mabilis ang paglipas ng panahon. Ilang buwan na ang lumipas. Ang sugat sa puso ni Isla ay nagsisimula ng maghilom. Natuto siyang mabuhay nang wala si Gabriel. Kahit pamanminsan ay sumasagi pa rin sa isip niya ang mga ngiti nito, ang mga payo nito. Isang umaga, habang abala si Isla sa paghahanda ng almusal para sa mga customer, may lumapit sa kanya. "Magandang umaga, Chef Isla." Nanindig ang balahibo ni Isla. Ang boses na yon. Ang boses na matagal na niyang hindi naririnig. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo sa harap niya si Gabriel, nakangiti. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Hindi makapaniwala si Isla.
Gabriel, anong, anong ginagawa mo rito? Pumunta ako sa Manila. Tapusin ang lahat ng kailangan kong gawin, sabi ni Gabriel. Lumapit siya at umupo sa isang bakanteng upuan. Pero hindi ako makatulog ng maayos. Hindi ako makakain ng masarap. Gumiti si Isla at sa unang pagkakataon, pagkatapos ng mahabang panahon, isang tunay na kislap ng pag-asa ang sumingilay sa kanyang mga mata. Kaya nagdesisyon ako, patuloy ni Gabriel. Nag-apply ako sa isang ospital dito sa Cebu. Tanggap na ako. Dito na ako magtatrabaho. Pero, bakit? Halos pabulong na tanong ni Isla. Tumingin si Gabriel diretso sa kanyang mga mata. Ang kanyang ngiti ay naging mas malawak. Kasi, sabi niya, nandoon lang ang katawan ko sa Manila. Pero ang puso ko, naiwan na dito. Naiwan dito sa iyo, Isla. Naiwan dito sa puso ni Isla. Naramdaman ni Isla ang init na kumalat sa kanyang pisngi. Ang lahat ng sakit, lahat ng pangungulila ay biglang nawala. Gusto kong maging bahagi ng buhay ninyo, Isla, sabi ni Gabriel. Gusto kong maging pamilya ninyo. Sa mga sandaling iyon, lumapit si Luna. Nakakagising lang. Tumakbo ito papunta kay Isla. Ngunit nang makita niya si Gabriel, napangiti siya. Kuya Gabriel, sigaw ng bata at niyakap ang mga binti ng doktor. Yumuko si Gabriel at binuhat si Luna. Ang pagmamahal sa kanyang mga mata para sa bata ay malinaw. Hindi niya tinangkang palitan si Rico. Siya ay nagiging bahagi ng mundo ni Luna, ng mundo ni Isla. Hindi kailangan ng marangyang singsing. Hindi kailangan ng engrandeng proposal. Ang simpleng pangakong yon, ang simpleng pagtanggap na yon, ay sapat na. Mas hihigit pa sa sapat. Tiningnan ni Isla si Gabriel at Luna, ang dalawang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Sa wakas, ang kanyang puso ay buo na muli. Dahil sa lahat ng unos na dumaan, sa lahat ng sakit na dinanas niya, natuklasan niya ang isang katotohanan. Ang tunay na tahanan ay hindi isang lugar, kundi ang mga taong kasama mo, ang mga pusong nagmamahal sa iyo. At sa wakas, natagpuan na ni Isla ang kanyang tahanan. Lumipas ang 6 na buwan. Ang puso ni Isla ay hindi na lang isang karinderya. Ito ay isa ng ganap na maliit na resto, may sariling espasyo at mas maraming mesa. Ang lugar ay laging puno ng tawanan, kwentuhan at ang masarap na amoy ng lutong bahay. Si Ayla, mula sa pagiging isang chef na mag-isa, ay mayroon ng mga katulong sa kusina, ngunit siya pa rin ang nangunguna sa bawat putahe. Ang kanyang talento ay hindi na lang kinikilala sa barangay, kundi pati na rin sa buong Cebu. Sa bawat gabi, pagkatapos ng mahabang araw, umuuwi si Isla sa isang tahanang puno ng pagmamahal. Si Gabriel ay hindi lang isang asawa. Siya ay isang tunay na katuwang, isang kaibigan, at isang ama kay Luna. Ang nangiti ni Luna ay laging naroon, lalo na kapag si Gabriel ang kasama niyang maglaro sa bakuran. Isang hapon, habang inaayos ni Isla ang kanyang opisina sa loob ng resto, may inabot sa kanya si Aling Nena. Isang maliit na puting sobre. Pinabibigay ng isang bata kanina. Iha, sabi ng matanda. Sabi niya, galing daw sa matandang Teresita. Kumaba ang dibdib ni Isla. Matagal na niyang hindi nakikita ang dating biyenan. Narinig niya na si Teresita ay naninirahan na sa isang probinsya, malayo sa Cebu. Namumuhay ng tahimik at malayo sa dati nitong kapalaluan. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Sa loob ay may isang lumang litrato, isang litrato ni Rico noong bata pa ito, masaya, nakangiti. At sa likod ng litrato, may nakasulat na 2 salita. Sa pamilyar na sulat kamay ni Teresita, patawad. Dadu. Ibinaba ni Isla ang litrato at ang sobre. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala mula sa kanyang dibdib. Hindi siya umiyak.
Wala nang galit, wala na ring puot. Ang tanging nararamdaman niya ay kapayapaan. Ang pagpapatawad ay hindi para sa mga taong nagkasala. Ito ay para sa sarili, para makalaya sa bigat ng nakaraan. Inilabas ni Isla ang kanyang lumang kwaderno ng mga resipe ng lola niya. Binuksan niya ito sa unang pahina. Sa ibabaw ng pangalan ng kanyang lola, dahan-dahan niyang idinikit ang litrato. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang litrato ni Rico. Sa gilid niyon, idinikit niya ang isang bagong litrato. Isang litrato nilang tatlo. Siya, si Gabriel at si Luna, na masayang nagtatawanan sa puso ni Isla. Ito ang kanyang bagong kwento. Ito ang kanyang bagong pamilya. Tumingin si Isla sa labas ng bintana. Nakita niya si Gabriel, na ngayon ay masayang nagtuturo kay Luna kung paano magpatakbo ng saranggola. Ang kanilang mga tawa ay umalingaw-ngaw sa hangin. Isang nawangiti ang sumilay sa labi ni Ila. Isang nangiting totoo. Isang nangiting puno ng pag-asa. Dahil sa bawat unos na dumaan, sa bawat sugat na iniwan ng nakaraan, natuklasan niya na ang tunay na pag-ibig ay hindi natatagpuan sa yaman o kapangyarihan. Ito ay natatagpuan sa mga simpleng sandali, sa mga pusong handang magmahal, magpatawad, at muling bumuo ng isang tahanan. At sa wakas, si Isla ay malaya na sa nakaraan, at handa na siyang harapin ang lahat ng pagpapala ng bukas, kasama ang pamilyang pinili ng kanyang puso.